Okay, so it's January 21, 2026. Hindi ako makatulog. Makatulog siguro ako mga 4:30. Nagising ako ng 8:45. 4:30 ng madaling araw. Gising ako ng 8:45. Sinubukan kong bumalik sa tulog kaso hindi ako makabalik sa tulog. Ito yung isa sa mga ewan ko sa mga ibang kapwa kong OFW, pero ito yung isa sa mga pagsubok na dinaraanan ng mga ibang OFW. Mahirap talagang malayo sa pamilya. Daming naglalaro sa isip. Sinubukan kong matulog kaso hindi kaya. Napagalitan kasi namin yung anak namin kahapon. Yung panganay. Grabe ang galit ng mami niya. Pinagsabihan ko din. And ayun. Ewan ko, hindi ko naman iniisip na bigla na lang akong nagising na iniisip ko na bigla akong naawa sa anak namin. Dahil sa dahil sa galit ng mami niya sa kanya. Iniisip ko yung ano yung nararamdaman ng bata. Ano yung iniisip ng bata. Pero hindi ko naman, wala naman sa isip ko. Pero biglang, ewan ko, yun yung gumising sa akin. Gusto kong bumalik sa tulog, pero hindi na. And then, ayun. Tapos, inopen ko lang yung Facebook ko kasi hindi ako makatulog. Kita siguro ni Mrs. na naka-online ako, tumawag. Pagtawag niya, ayun, pinapagalitan naman niya yung naging pasaway. Hindi naman naging pasaway pero pinapagalitan yung bunso. Kasi, ayun, bunso nga, medyo matigas din yung ulo. Naiintindihan ko naman yung misis ko. Kasi, stress din doon sa Pilipinas. Dami ring problema. Kaya pati yung mga bata, wala na rin. Dagdag pa yung mga bata na pasaway. Kaya mahirap. Ito yung isang mahirap na part sa mga OFW. Sa part ko na as father is pag minsan nisip ko gusto ko umuwi para magabayan sila, matulungan yung misis ko. Kaso iniisip ko din pag umuwi ako mas mahirap. Parang magiging mas mahirap o mas lalala yung problema. So, hindi mo alam gagawin mo, uwi ka o ipagpatuloy mo yung pag-abroad or uuwi ka na gusto mong gawin kung ano yung gawin mo sa pamilya mo. Hirap. Yun yung isang hindi nagpapatulog sa akin. Tagal ko na sa abroad pero ngayon lang to. Ngayon lang nangyayari to. Samahan pa ng naubos na yung pagkain ko kahapon. Kaya ang kinain ko lang
pagkain ko lang kahapon, may yung isang kasamahan ko dito na nagbakasyon, may natira siyang 7 itlog sa ref. So yung 6 na itlog, nilaga ko. So yun yung pagkain ko ng buong araw kahapon. Dinivide ko yung 6 na itlog, dalawa sa dalawang breakfast, 2 itlog na breakfast, 2 itlog na lunch, tsaka 2 itlog na dinner. So ngayon wala na, may nag-iisang itlog na natira kasi 6 yun, 7 yun. May bigas pa naman ako dito natira. So luto lang ako ng bigas tapos yung nag-iisang itlog. Yun na lang pagkain ko itong araw na to. Bukas, kung suswertehin na may magpaturo ngayon or magbigay ng tip, may pambili ng pagkain, pero hinihintay ko kasi yung sahod bago ako bumili ng pagkain eh. At least nababawasan ko ng konti yung sahod. Pag sumasahod kasi ako, send ko lahat. Kasi wala eh, may mga kailangan pang bayaran doon sa Pinas. Talagang sinisiro-siro ko lahat yung pera ko. Isang sakripisyo na ginagawa ko. So, di baling ako yung magutom. Wag lang yung pamilya ko sa Pilipinas. Tsaka basta at least kahit pa konti-konti mabayaran yung mga kailangan bayaran doon. So, dito ako ng October last year, 2025, last week ng October, November, December, January, magti 3 months na ako. So ganun pa rin, halos ganun pa rin yung sitwasyon. Kung ano lang yung tulong na ibibigay pambili ng pagkain sa akin, pagkakasyahin ko yun ng isang buwan hanggang sa sahod. Ngayon, buti yung isang tinuturuan, inutangan ko, hindi niya pinabayad. Hindi siya nagpabayad ng utang niya nung katapusan ng December. Sabi niya, hindi, huwag mo nang bayaran. Kaya yun yung pinambili ko ng pagkain ko itong January. Kaso naubos na kahapon eh, may 11 days pa. 2 weeks pa bago sahod. 2 weeks pa bago sahod, wala nang makain. So same situation pa rin ng November, December, ganun pa rin. Kaya remedyo lang. So kung tignan niyo yung mga ibang video ko, November ba yun? December. Pinagkasya ko lang yung yung 2 talong tsaka 3 kamatis sa isang linggo. Yun yung pagkain ko. Tapos nanghihingi na lang ako ng bigas sa mga janitor namin. So ngayon, ito, oras na, alas 10 yata, pasado. Pinipilit ko matulog kaso hindi kaya, sumasakit lang yung ulo ko masyado. So, ginagawa ko para hindi nagano yung mga problema sa utak ko is ililibang ko na lang ang punta ng gym. At least kung maagang punta ng gym, baka makakakuha pa ng kliyente. Sayang din. Abang ng kliyente na baka may makuha, magpaturo, magbayad. At least pang dagdag na para sa pamilya. Okay. So to my fellow OFWs there, laban lang. Walang problema na hindi bibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kakayanin na lagpasan. Okay, so nakatulog. Maaga siguro ako sa gym, baka may makuha ang kliyente. Okay, laban lang mga kapwa OFW. Kahit anong problema mayroon kayo,
Huwag susuko. Tandaan nyo palagi kung ano yung rason kung ba't kayo nag-abroad. Para sa pamilya. And ngayon, ano yung mga problema na hindi natin kaya, ipagdasal natin. Tutulungan tayo ng Panginoon. Jesus is always the answer. Peace and God bless to everyone.